Pa-share naman po mga Lodi. Heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Domingo Duaso, Lodi Erwin Matias, Lodi Bacnam, Lodi Rico Yarn, Lodi Alan Balita, Lodi Mike Vasquez, Lodi Kim Manalo, Lodi Carlito Andalis, Lodi Titeng Matigas. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-32 kabanata, sa pagpapatuloy. Mula sa likod ng mga kawayan, makikita ang makapal na usok na sanhi ng kanilang labanan, dahan-daang umaakyat at kumakalat sa hangin na parang ulap na isinilang mula sa banggaan ng kanilang mga puwersa. Patuloy na inaatake ng ating bida si Tanda, ang bawat galaw ng kanyang sandata ay mabilis at walang tigil, na parang alon na sunod-sunod ang hampas. Mabilis na manghinaharang ni Tanda ang bawat atake, ang kanyang mga galaw ay eksakto at sanay. Tila nababasa niya ang direksyon ng bawat hiwa bago pa man ito tuluyang dumating. Sa bawat banggaan ng kanilang lakas, ang paligid ay unti-unting nasesira, ang mga kawayan ay napuputol. Mula sa makapal na usok, lumabas si Tanda na agad dumistansya sa ating bida, ang kanyang mga hakbang ay mabilis ngunit kontrolado, na para bang sinusukat ang tamang layo upang muling maghanda. Mariin itong nakatingin sa kanya habang ibinuka ang pamaypay na kanina pa niya hawak at ginagamit na sandata. Sa paglawak ng mga tiklop nito, naglabas ito ng hangin sa kanyang paligid, at ang simpleng pamaypay ay nagmistulang mapanganib na sandata sa kanyang kamay. At ilang sandali pa, winasiwas ito ni Tanda, at ang puwersa ay gumuhit sa hangin papunta sa ating bida, parang matutulis na alon na humahati sa espasyo sa bilis at tindi ng galaw. Ang bawat guhit sa hangin ay malinaw na bakas ng lakas at kontrol, na tila may sariling direksyon at layuning tumama sa target. Agad namang pinaikot ng ating bida ang kanyang espada upang harangin ang atake ni Tanda sa kanya. Ang talam ay umikot sa hangin na parang umiindak na kidlat na may sariling ritmo at lakas. Sa bawat ikot ng sandata, nabuo ang isang umiikot na harang na tila humahati at sumasalo sa puwersang paparating, pinipigilan itong tumagos sa kanyang depensa. At mula sa malayo, kitang-kita na ang hangin ay lalong lumalakas, ang usok ay patuloy na umaangat, at ang mga kawayan ay nagtatalsikan sa ere dahil sa tindi ng banggaan ng kanilang mga puwersa. At ilang sandali pa, ang ating bida ay mabilis na lumabas sa makapal na usok sa harapan ni Tanda, na para bang isang aninong biglang nagkaroon ng anyo. At pagkalapit niya, agad na winasiwas ng ating bida ang espada niya kay Tanda. Ang galaw ay mabilis at diretso na parang kidlat na bumagsak sa mismong harapan ng kalaban. Napangiwi ang mukha ni Tanda nang tamaan siya sa katawan, at sa harap niya ay makikita ang talsik ng dugo na sumaboy sa hangin, patunay sa tindi ng tama at bilis ng atake. Babawi si Tanda ng atake, mabilis na ipapalo ang pamaypay niyang hawak, ang bawat galaw ay puno ng bilis at galit. Ngunit hindi sapat ang bilis nito, agad na winasiwas ng ating bida ang espada, at sa isang mabilis at matinding galaw, naputol ang kamay ni Tanda na may hawak na pamaypay. Napahawak si Tanda sa kanyang naputol na kamay habang napapikit sa sakit, ang bawat hibla ng katawan niya ay kumikirot at nanginginig sa bigat ng kirot. Ang dugo ay patuloy na tumalsik mula sa sugat. Tutusukan siya ng ating bida ng espada. Ang dulo ng talam ay nakapako at nakatuon sa katawan ni Tanda, handang ipakita ang bilis at tindi ng galaw. Ngunit agad namang sinabi ni Tanda, "Teka lang." Na agad na gumawa ito ng mabilis na atake sa kanya. Naiwasan ng ating bida ito na dumaan sa gilid ng ulo niya. Sinabi pa niya sa isip na tusong matanda. Ang isiping gagamit siya ng nakatagong armas sa sandaling sabihin niyang teka. At pagkatapos, mabilis na tinusok niya ito sa may balikat ni Tanda, at agad na ikinaungol ng sakit ang matanda. Ang tama ay diretso at tumpak, pinakita ang bilis at husay ng galaw ng ating bida. May nagmamakaawa na mukha si Tanda na sinabi sa kanya na ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo kung hahayaan mo akong mabuhay. At sino ang kumuha sa iyo? Habang mariin na nakatingin ang ating bida sa kanya, sinasabi pa ni Tanda na bibigyan kita ng doble, hindi, 5 beses na higit pa kaysa sa taong yon. Bibigyan kita ng 5 beses na higit pa, at kung papatayin mo ang taong kumuha sa iyo, bibigyan kita ng 10 beses na higit pa. Hinatak ng ating bida ang espada kasabay ng pagtalsikan ng dugo ni Tanda, at hindi bumitaw ang kanyang matalim na titig dito.
Habang umaatras si tanda umuungol ito ng sakit hawak ang naputol na kamay. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na tinanong mo kung sino ang kumuha sa akin. Sumagot si tanda sa kanya na oo. Sino yun? Mariin na nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi kay tanda na ang amo ko ay patay na. Sa Jinan, at pinatay mo siya. May gulat sa mukha si tanda nang marinig niya ito. Ang mga mata niya ay kumislap at bahagyang lumaki, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa hindi inaasahang pahayag. Muli na namang tinusok ng ating bida si tanda sa dibdib, at sa isang mabilis at tuwid na galaw, tumama ang talam ng eksakto sa katawan ng kalaban. Ang tama ay puno ng lakas at determinasyon, at agad na ramdam ang epekto nito. Napasukan ng dugo si tanda habang napaungol ng sakit, ang bawat iglap ay puno ng kirot at pagod na dulot ng matinding tama sa dibdib. At makikita ang mukha ng ating bida na seryoso, ang mga mata niya'y matalim at nakapako sa unahan habang ang espada ay nakatusok sa katawan ng kalaban. At naalala niya ang sinabi ni Guangtou na matapos tumanggi, may nangyaring aksidente at namatay ang kanyang bunsong anak na babae. Nasunog ang kanyang bahay, na sinabi ng ating bida na ito ay paghihiganti para sa batang pinatay mo. Muli na namang hinatak ng ating bida ang espada sa katawan ni tanda, at sa bawat hatak, ang dugo ay makikita na nagtatalsikan sa paligid. Lumilipad sa hangin bilang malinaw na palatandaan ng lakas at tindi ng tama. At muli na namang malakas na tinusok ng ating bida sa katawan si tanda, ang talam ay tumama ng direkta at punong-puno ng lakas, naramdam ang tindi ng bawat galaw. Makikita ang mukha ni tanda na samuka ng dugo habang napapikit ang isang mata sa sakit, halatang ramdam niya ang matinding kirot mula sa malakas na tama ng espada. Sinabi pa ng ating bida sa kanya. Habang naiisip niya ito na hindi lang yon. Nang sumunod na buwan, ang panganay niyang anak na lalaki ay malubhang nasugatan matapos mahulog sa kabayo, at ang matandang ina ng may-ari ng lupa ay biglang pumanaw matapos kumain. Dagdag pa ng ating bida kay tanda habang pinaikot niya ang talam ng espada sa katawan nito na ito ay paghihiganti para sa kanyang panganay na anak at sa kanyang matandang ina. Malakas na napasigaw ng sakit si tanda habang napahawak sa kanyang talam, ang bawat iglap ay puno ng kirot at tensyon. Matalim siyang nakatingin kay tanda, ang mga mata niya ay punong-puno ng galit at paninindigan habang binigkas ang mga salita ng malinaw at matapang, ganoon ba kahalaga ang matanda mong katawan? Gusto mo bang magtamasa ng kasaganaan sa pamamagitan ng pagpatay sa isang pamilya ng ganoon? Ang tono niya ay seryoso at puno ng emosyon, halos nararamdaman ang bigat ng bawat salita sa paligid. Nagmamakaawang sinabi pa sa kanya ni tanda, na may halong kaba at desperasyon sa tinig, mamumuhay na ako ng maayos mula ngayon. Kaya pakiusap, habang nakatingin ang ating bida kay tanda, hinatak niya ang kanyang espada, ang dulo nito ay mabilis na kumilos sa hangin. Nanginginig ang buong katawan ni tanda habang napahandusay sa lupa, ang bawat galaw ay nagpapakita ng pagod, kirot, at damdaming napuno ng pasasalamat. Sa mahinang tinig, sinabi niya sa ating bida, salamat. Hinding-hindi ko kakalimutan ang utang na loob. At habang nakatungo ito sa lupa, sinabi ng ating bida sa kanya na binalaan na kita ng malinaw. Napaangat ng ulo si tanda at napatanong na ano. Nakatingin ito sa ating bida habang sinasabi bilang ang alliance leader na hindi magtatapos ng mabuti kung mamumuhay ka ng ganoon. Kaya, mamuhay ka ng tahimik. Mariin siyang nakatingin dito, habang napalaki naman ang mata si tanda na napasabi sa kanyang isip na Tianhe Jin. Pinaikot ng ating bida ang kanyang espada habang naglalabas ng enerhiya, ang bawat ikot ay nagbubuo ng makulay at matinding aura na sumasayaw sa hangin. May hindi makapaniwalang mukha si tanda na sinabi pa niya na yan mismo ang sinabi sa akin ni Tianhe Jin. At dalawa lang tayo noon, kaya paano mo nalaman ang ganoong bagay? At sa lakas ng atake ng ating bida, kitang-kita na nilalamon si tanda ng puwersang nagmumula sa espada, halos hindi na siya makagalaw sa tindi ng enerhiyang bumabalot sa kanya. At isang malakas na pagsabog ang makikita, dulot ng kasanayan niyang boundless, na sumiklab mula sa espada at nagpalawak sa paligid. Mula sa malayo, kitang-kita ang malakas na pagsabog ng usok, na umaakyat at kumakalat sa paligid na parang ulap na nilikha ng matinding enerhiya. Ang hangin ay umiikot at hum-ihip kasabay ng pag-alon ng puwersa. Mula sa makapal na usok, hinawakan niya ang takip sa mukha. Ang mga daliri niya ay marahang dumampi habang unti-unti niyang ibinaba ito.
At sinabi niya na pumunta ka na sa impyerno. Lumingon siya sa likod na sinabi pa niya na umaasa ako na ang mga namatay sa insidenteng ito ay mamumuhay ng matagal at masaya sa kanilang susunod na buhay. Na makikita ang malaking ukab sa lupa, gawa ng kanyang atake, na malinaw na patunay ng tindi at lakas ng galaw. At sumapit na ang gabi na makikita ang Young Syndicate. Mula sa loob nito may nagsasalita na pinaghihinalaan ka ba nila dahil nanakaw ang Caja de Hierro. Sumagot si Syndicate Leader Zing na sa kabutihang palad, sa tingin ko ay hindi. At tila naniniwala sila na wala tayong kakayahan na gawin yun. Napahawak sa baba ang ating bida na sinabi niya sa isip na itinuturing nila tayong mga taga-probinsya sa simula pa lang. Dagdag pa niya na kaya naman hindi nila maiisip na maglalakas loob tayong atakihin ng isa sa Central Plains 5 forces. Dahil wala pang sinuman sa lokal na lugar ang nakagawa niyon hanggang ngayon. Napatingin ang ating bida nang sabihin ni Syndicate Leader Zing na ngayong iniisip ko, tila sinusubukan niyang makipagtulungan sa Shandong Chamber of Commerce. Napaliit ng mata ang ating bida na napasabi sa isip na sinubukan ng Shandong Chamber of Commerce na isali ang pamilya Song, ngunit nabigo sila. Marahil ay natural lang yon, dahil kailangan nila ng kapangyarihan, habang si Ma Tingxiu ay kailangan ng pera. At bigla na lang siyang napangiti. At sinabi kay Syndicate Leader Zing na pinagtatakahan nito na tila mas marami pa akong kikitain na pera. Tumawa ito na sinabi niya na totoo ba yan? At sinabi pa nito sa kanya na anuman ang mangyari, humiling na ako ng impormasyon na may kaugnayan sa Shandong Chamber of Commerce. Ipapaalam ko sa iyo sa oras na magkaroon na tayo ng balita. Napangiti ang ating bida na sinabi niya na salamat. Naalala pa niya ito habang sinasabi sa kanyang isip na ipinapakita ni Zing Yu ang kanyang katapatan sa akin. Bagaman totoo na tinulungan ko siyang maging pinuno ng syndicate, ang ipinapakita niya ay higit pa sa simpleng mabuting kalooban. At kahit na nasa mapanganib siyang sitwasyon, tinulungan niya pa rin ako. Napatingin siya dito na sinabi pa niya sa isip na sa tingin ko ay oras na. At pagkatapos sinabi ng ating bida na Leader Zing, sinabi mong ang pangarap mo ay paunlarin ng Young Syndicate, tama? Tumango ito at pumikit na sinabi na hindi ito magiging madali, pero opo, Ginoo. Sinabi sa kanya ng ating bida na nagkaroon ka na ba ng mas malaking pangarap? Seryosong nakatingin naman ito sa kanya. At pagkatapos, sumagot ito sa kanya na nagtitiwala ka ba sa akin? Napabilang ng tingin ng 8 ang bida sa ibaba na sinabi niya na hindi ko alam. Gayunpaman, at muling tumingin sa kanya habang nakangiting sinabi na ikaw ang taong gusto kong pagkatiwalaan kahit isang beses man lang. Napalaki naman ang mata si Syndicate Leader Zing sa gulat nang marinig niya yon. At dito na po nagtatapos ang ika-32 kabanata. Ika-33 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga libro na nagkalat sa cabinet, ang ilan ay nakabukas, ang iba'y nakasalansan ng hindi maayos, ang mga bangko ay natamba, at pati ang ilang cabinet ay nagkakagulo at wala sa ayos. May mga bakas ng pagmamadali at kaguluhan sa paligid, na para bang may naganap na biglaang paghahalughog. Ipinakita ni Warrior Shi ang mga ito kay Ma Tingxiu habang sinasabi na nawawala na raw si Hua Xianode sa loob ng 2 araw, at gaya ng nakikita mo. Pati ang kanyang mga gamit ay wala na rin. Habang nakatingin ng seryoso si Ma Tingxiu biglang napaupo si Warrior Shi na tila may nakita. Ipinakita ang bagay kay Ma Tingxiu na ikinalaki ng mata nito habang sinasabi sa kanya ni Warrior Shi na ito ang palamuti sa Heavenly Sword. May naiinis na mukha si Ma Tingxiu habang naiisip si tanda na napasabi na kaya. Ang pumasok sa safe ay ang matandang yun. Napatingin sa kanya si Warrior Shi na sinabi niya na malaki ang posibilidad. May nagagalit na mukha si Ma Tingxiu na sinabi sa kanyang isip na hindi ko maintindihan. Bakit itataya ng isang taong may mataas na katayuan ang kanyang buhay para lang sa ilang 10,000 taels? Tahimik na nakatingin sa kanya si Warrior Shi, habang kitang-kita ang pagkainis sa mukha ni Ma Tingxiu. Mahigpit ang panga, bahagyang nakakunot ang noo, at ang mga matay malamig ngunit puno ng iritasyon. Seryosong sinabi pa nito sa isip na wala nang kailangang pag-usapan pang ibang posibilidad. Dagdag pa niya habang naiisip si tanda na mayroon ng malinaw na ebidensya, at wala rin akong intensyong pumanig sa kanya. At pagkatapos tumingin si Ma Tingxiu kay Warrior Shi at sinabi na kailangan muna nating mahanap ang matandang yon.
At ang bagay na ito ay hindi dapat kumalat. Bahagyang napatungo ng ulo ito na sumagot na nakapikit na naintindihan ko po. At ilang sandali pa, naglakad na siya palabas ng tahimik. Walang lingon, walang salita, tanging ang marahang yabag ng kanyang mga paa ang maririnig. Sinabi pa sa isip ni Ma Tingxiu habang nakatalikod na paano kung traidorin nga ako ni Hua Xianodai. Kung malaman ito ni Ama, magiging mas malaking problema ito. Nangangalit ang mga ngipin ni Ma Tingxiu habang sinasabi sa isip na mas mabuti pa ng 1,000,000 beses kung ibang tao ang nasa likod nito. Kung hindi, magmumukha akong tanga na nasaksak sa likod ng isang taong malapit sa akin. Kahit sino pa ang gumawa nito, kailangang maresolba ito ng tahimik. At pagkatapos ay makikita ang Billy family. Napatingin ang ating bida nang sabihin ni Syndicate Leader Zing na magulo na ang kampo ni Ma Tingxiu at ng kanyang grupo. Napangiti ang ating bida at sinabi na malaking tulong na iniwan mo ang palamuti ng Heavenly Sword sa kwarto ni Hua Xianodai. Bahagyang napatungo ng ulo ito na nakapikit na sinabi na hindi po, Young Master. Hindi naman yun ganoon kahirap, at kailangan ko rin naman talagang gawin yun. Masayang sinabi pa ng ating bida sa kanya na siguro hindi ka naman pumunta rito ng ganitong oras para lang sabihin yan. Mukhang nakapagdesisyon ka na. Habang nakatingin siya dito sinabi pa niya sa isip na sasama ka ba sa akin? O mananatili kang pinuno ng Young Syndicate? Habang nakatingin ng seryoso sa ibaba ito, sinabi niya na gaya ng nakikita mo, isa lang akong ordinaryong tao. Sa tingin ko nga ay mas mababa pa ako sa average. At naalala pa niya ito habang sinasabi pa na naging vice leader ako ng Young Syndicate, pero itinapon lang ako na parang asong wala ng silbi. Noong panahong yon, nakilala kita at naging pinuno ng syndicate ng ganito. Tumingin ito sa ating bida at sinabi na magiging ayos lang ba? Sa isang taong katulad ko? Tumugon ang ating bida habang napangiti na siguradong sigurado. Tanong pa sa kanya ni Syndicate Leader Zing na huli, gusto ko sanang magtanong ng isa pang bagay. Ano ba ang huli mong gustong makamit, Young Master Billy? Napaseryoso siya ng tingin sa ibaba na napasabi sa isip na ang huli kong gustong makamit, ha? Dagdag pa niya sa isip, na bilang isang martial artist, gusto kong maabot ang antas ng Mind Sword. Dahil naging sakit ito ng aking puso at tinik sa aking lalamunan sa buong nakaraang buhay ko. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na siyempre, marami pa akong ibang gustong makamit. Una sa lahat, kung tiyak na pinaslang ako, maghihiganti ako. At pauunlarin ko ang pamilyang Billy Sword at gagawin itong pinakamahusay na pamilya sa mundo. Gusto ko ring maging masunurin at mapagmahal sa aking mga magulang. Gusto kong palakihin si Guangzhou at ang Sword Squad para maging mga dakilang tao ng Merem. Gusto ko ring isama sina Gal Zariang at Baek Pyo. Ngayong naiisip ko, napakarami talagang kailangang gawin. Ano bang sasabihin ko sa kanya? Makikita ang mata niya na sinabi na ako. Dagdag pa niya habang napangiti na gusto kong maging masaya. Nagulat si Syndicate Leader Zing sa kanyang narinig. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na gusto kong maging masaya, at gusto ko ring maging masaya ang lahat ng nasa paligid ko. At napasabi pa siya sa isip na hindi ba't magiging masaya ako kung makakamit ko ang lahat ng layuning naisip ko lang? At ilang sandali malakas na tumawa si Syndicate Leader Zing. At pagkatapos, tumungo ito na nakapikit na sinabi niya na pasensya na sa pagtawa. Baka na-offend kita, pero talagang hindi inaasahan ang sagot mo. Sumagot ang ating bida sa kanya na wala yun sa akin. Anong sagot ba ang inaasahan mo? Tumingin ito sa kanya at sinabi na imbes na umasa. Kinabahan ako na baka sabihin mo ang tungkol sa pagkakaisa ng buong mundo. May malungkot na tingin ng ating bida na sinabi niya na pasensya na kung nabigo kita. At naiisip niya ito na sinabi sa kanyang sarili na bilang isang taong nakamit na ang pagkakaisa ng mundo noon. Sa tingin ko ang mga bagay na binanggit ko ay kasing hirap din yan. Hindi ko alam noon, pero ngayon, sigurado na ako. Napangiti naman si Syndicate Leader Zing. Nagulat ang ating bida nang bigla itong lumuhad at ibinaba ang ulo sa kanya. At sumuntok sa palad at sinabi sa kanya na nagpupugay ako sa aking Panginoon. Nakapikit pang sinabi ni Syndicate Leader Zing na sumusumpa ako sa mga Diyos na magiging tapat ako hanggang kamatayan. Nakangiting nakatingin naman sa kanya ang ating bida. At nagulat ito nang hawakan ng ating bida ang kamay niya upang itayo. Sinabi ng ating bida sa kanya na bahagi ka na ng pamilya ko mula ngayon. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na kaya pakiusap, tulungan niyo ako dahil marami pa akong pagkukulang.
Na seryosong nakatingin sa kanya si syndicate leader Zing. At lumipat ang eksena sa silid na ito. Sinasabi ni Shandong Chamber of Commerce General Manager Bai Zhang na sa tingin ko hindi natin dapat ituloy ang pagtutulungang ito. Paki-cancel na ngayon. Tahimik namang napahawak sa noo ang daliri nito ng tahimik. Sinabi pa ni Shandong Chamber of Commerce General Manager Bai Zhang na mula sa mga nakita ko, si Ma Tingxiu ay isang mapanganib na tao. Sir, pakiusap huwag ninyong gawin ang pagkakamali na mag-imbita ng tigre para lang itaboy ang lobo. Napamulat ng mata ito na tumingin sa kanya. At sinabi nito na si Shandong Chamber of Commerce Leader Gao Zhanging nakakagat na tayo ng lobo ngayon, kaya anong problema kung sumali ang tigre? Napalaki ang mata nito na napasabi na ganoon na ba kalala ang sitwasyon? Sumagot ito sa kanya na tama yan. Dahil sa nangyari noong nakaraan, naghihiganti ang Hebei Chamber of Commerce at ang pamilyang Shi. Muling sinabi nito na kahit na ganoon ang kaso, imposibleng makalakam ng malaking halaga na 100,000 taels agad-agad. Tumingin ito na sinabi na plano kong humiram ng pera sa mga night traders. Nagulat ito sa kanyang narinig. At napasabi sa isip habang naalala ito na ang mga night traders ay mga taong gumagawa ng mga lihim na transaksyon. Madali kang makakahiram ng pera sa kanila, pero napakadelikadong transaksyon nito. May madilim pa itong mga tingin na sinabi sa isip na ang mahal na interes ay isa lang sa mga problema. Ang nakakatakot ay kung gaano sila kalupit sa mga hindi makabayad. At napataas ng tono ng boses ito na sinabi na ang night traders ay isang mapanganib na organisasyon. Ang kanilang mga butcher ay mga nakakatakot na nilalang. Nakapikit na tumugon nito na hindi ang kanilang martial arts ang nakakatakot. Na muling sinabi nito sa kanya na ang mga bastardong iyon ay walang awa. Dagdag pa nito habang makikita ito na hindi lang sila magtatanim ng galit habang buhay, marami ring tao ang nawawala matapos masangkot sa kanila. Bukod dito, usap-usapan na ang mga butcher ng night traders ay gumagamit ng mga lihim na sandata na ipinagbabawal sa Jianghu para talunin ang mga tao ng Merem. Muling sinabi sa kanya ni Gao Zhanging na humiram ka ng 100,000 tael sa kanila. Nagulat si Bai Zhang na nag-aalalang sinabi na Sir. Seryosong nakatingin sa kanya si Gao Zhanging at sinabi pa na naiipit na tayo sa pagitan ng tigre at lobo, di ba? Hindi nalulubha ang sitwasyon kung sasali ang isang madalubhasang ahas sa gulo. At pagkatapos, makikita ang Billy family. Napalaki ng mata ang ating bida na nakatingin sa unahan. Nakita niya pala si Ma Tingxiu na malakas na tumatawang sinasabi na kapatid, kumusta ka na? Pumikit na bahagyang tumungo ang ating bida na sumagot na naging maayos ka ba? Sumagot sa kanya si Ma Tingxiu na syempre. Tinanong pa ng ating bida ito na pero, anong nagdala sa iyo rito? Napahawak sa baba ito na napatingin sa itaas na sumagot sa kanya na dumaan lang ako dahil malapit na rin ako rito. Habang nakatingin ang ating bida dito, sinabi niya sa isip na tila maganda ang kanyang mood. Dahil ba nagdesisyon siyang humiram ng malaking halaga na 100,000 taels mula sa Shandong Chamber of Commerce. At pagkatapos sinabi niya na mabuti. Pumasok ka. Napabilang ng tingin ng ating bida nang sabihin ni Ma Tingxiu na bakit hindi na lang tayo lumabas. Na napasabi naman siya na ano? Nakangisi ito ng masama na sinabi pa niya na hindi ba't nangako ka na ipakikita mo sa akin ang iyong fiancé? Napalaki naman ng mata ang ating bida sa kanyang narinig. Nakangising sinabi pa nito sa kanya na dapat ay magaling na ang kanyang mga sugat ngayon. Dagdag pa niya na bigyan mo naman ang iyong kapatid ng pagkakataon na makita ang pinakamagandang babae sa Shandong. At dito na po nagtatapos ang ika-33 kabanata.